Isa pong magandang araw sa aking mga kapwa OFW saan man panig ng mundo at ganoon din po sa aking mga kapwa Pilipino dyan po sa Pilipinas. Ito po ang inyong abang lingkod, si Joseph Rivera, na naghahatid na naman sa inyo ng isang kontrobersya na dapat lang natin pag-usapan. July 28, 2023, ito ang araw na inasam-asam ng marami nating mga kapwa OFW dito sa Qatar upang masilayan at mapanood ang performance ng ating Asia's Phoenix na si Miss Morissette Amon sa isang back-to-back concert kasama ang grand screening ng pelikulang Chinook dito sa Qatar na pinangalan ng The Eventologist sa pangunguna ni Mr. JC Santos. Hello Doha, this is Morissette. Magkita-kita po tayo sa July 28, 2023. That's a Friday for a night of music with me and my band live at the Al Gharafa Sports Club Indoor Hall. Gates open at 1 p.m. And this is also a back-to-back event with The Eventologist movie starring JC Santos at ang ating mga OFW dyan po sa Qatar. This is brought to you by Eve Events and Advocacy Global Studios and produced by Ev Lacorte and partners. See you guys there! Ang concert na ito ay pinangalan ng Morissette Live in Qatar. Ito po ay produce ng Advocacy Global Studios in partnership with Eve's Events dito sa Qatar at ang kinontratang talent agency po sa Pilipinas upang makuha ang serbisyo ni Ms. Morissette Amon ay ang Stages Talents na pinangungunahan po ni Mr. Carlo Orosa at ni Ms. Judith Bueno. Okay, Bueno! Ano ba talaga nangyari? Ba't hindi natuloy yung concert? Sino may kasalanan? Okay, sino may sala? Meron ba dapat sisihin dito? Nagkaroon ba ng lapses ito? Okay? Ngayon, before I go forward, tandaan po natin, dito po sa bansang Qatar, ang permit po para po sa mga ganitong mga event ay ina-apply po yan 30 days bago mag-event, hindi po earlier. So kadalasan it's 30 days before the event and the total number of permits are usually issued 1 week, minsan nga up to 1 day pa before the said events. Ngayon, July 22 to July 23 pa lang, nagsabi na po ang Advocacy Global Studios, okay, sa Stages na may possibility na ma-postpone yung event kasi nga nagkakaproblema po sa CCTV permit. No? Kasi yan po ay bagong patakaran dito po sa Qatar at that time. Now because of that, okay, nagsabi naman po ang Stages na huwag mag-alala ng AGS dahil aantayin naman po nila, okay, hanggang sa last minute na makakuha po ng permit ang ating mga concert organizers. Subalit, pagdating po ng July 24, at this time, bayad na po ang talent fee ni Ms. Morissette Amon, which is $32,500 out of the $35,000 talent fee ay naibayad na po ng AGS sa Stages. At sinabi na uli ng AGS na malamang i-invoke talaga nila ang postponement clause sa kontrata dahil hindi matutuloy ang concert dahil nga hindi pa makakuha ng permit, which is an unforeseen event. Subalit, ang sabi ng Stages, baka raw 2025 pa makakarating si Morissette dito sa Qatar kasi fully booked na raw siya ng 2024. So sumunod po doon, pagdating po ng July 25, sinabi po ng AGS na hindi na po talaga matutuloy at isang araw na lang po kasi natitira para sa paglabas ng permit at nadi-deny pa rin. Ang sabi po ng Stages is, sorry, hindi po yung postponement, para sa amin, cancellation na po yan. Ayaw po nilang irespeto yung pong postponement clause ng kanilang kontrata. In case of postponement due to force majeure or fortuitous events beyond the control of both parties, the renewed date shall be within 10 days from the original schedule subject to the artist's availability. At any rate, any legitimate expenses incurred by the artist in the furtherance of the original performance dates thereon shall be reimbursable to Stages. Pagdating po ng July 26, no, formally na pong ninotify ng AGS na hindi na talaga lumabas ang permit para sa concert, ang ginawa po ng Stages ay nag-issue po sila ng notice of cancellation. Cancel daw, forfeited. Kasi ang sinasabi ng Stages is nililin lang daw ng AGS yung mga tao sa Qatar kasi nagpo-post pa rin na tuloy yung event kahit hindi na. Esos Marioso naman po,
Talaga naman pong kahit naman pong event until such time na magka-problema, ang nakapost pa rin kung ano po yung oras at anong venue. Now, at that time, naglabas na rin po ng announcement. This is July 26, 2 days before the event, na hindi na po lilipad si Morissette Amon dito sa Qatar at hindi na rin po tuloy muna yung concert at ito kailangan i-postpone sa ibang araw na dahil sa mga fortuitous or events of force majeure. So, ayun na nga, broken-hearted pong lahat kasi hindi po natuloy yung concert. Subalit, ang naging number one problem po is up to now, up to this very date, hindi pa rin ho nagbibigay ang stages, ang stages talents ng panibagong petsa kung kailan pwedeng pumunta si Morissette dito sa Qatar. Sa kadahilanan na ni-reason out na naman po ng AGS na ayon po sa kontrata, kailangan within 10 days from the postponed date ay magbigay na po ng petsa ang stages kung kailan darating po or kailan na pwedeng pumunta uli si Morissette dito sa Qatar upang mapaghanda na po ng maayos. Ang problema, magmula po nung July 29 yata, ano ba itong file na binigay sa akin ng AGS? Ayun, magmula po nung July 28, okay? Magmula po nung July 28, hindi na po sinagot ng stages ang AGS sa Manila. So up to this very day, wala na, dead man na lang, walang pahiwatig. So nangyari is kinancel talaga ng stages kasi gusto nilang makuha o ma-forfeit yung $32,500 na binayad ng AGS sa kanila. Ayaw na nilang isoli. Forfeited daw kasi daw canceled at hindi daw siya postponed. Yun po ang kanilang argumento despite the fact that it's in full violation of their contract. Nang dahil po dito, nag-seek na po ng legal advice ang AGS sa iba't ibang mga leaders ng industry kung tama ba ang ginawa ng stages. Kasi kung tutusin po mga kababayan, $32,500, that's 1,787,500 pesos. Ang perang po yan ay pinondohan po ng mga OFW na producers. Yan po ay pinagpawisan ng ilang mga OFW at pinuhunan po sa concert na yan. Nang sa ganun po ay madala po dito si Morissette Amon at ma-entertain po tayo. At para sila man po ay kumita ng konti. Subalit hindi po yan kinikilala ng stages. Despite the fact na pinospone po ng Advocacy Global Studios ahead of time, yung concert ayaw nilang i-postpone. Basta sa kanila, canceled. They forfeited the money. O sige, maglabanan kaya tayo sa korte. Alam niyo ba na up to this very day, hindi na nga sumasagot ang stages, okay, sa lahat ng demand letters at official communication ng AGS, hindi rin po sila nag-i-issue ng resibo dun sa $32,500 na natanggap nila. Okay, paging. Okay, Bureau of Internal Revenue. Hindi po nag-i-issue ng resibo. Ito pong stages talents, sa pangunguna ni Mr. Carlo Orosa at ni Ms. Judith Bueno. Sila po ay nakikipag-negotiate at katransaksyon po nila si Mr. Oscar Yema ng Advocacy Global Studios. At alam niyo ba, ang masakit pa dito, ang isa sa mga producers na pili ng concert na ito, na isang OFW na nagtatrabaho dito sa Qatar ay inatake na po sa puso nung nalaman niya na itong stages ay nag-forfeit ng kanilang pinaghirapang pera kasi kung tutusin, retirement money na po nila yan pag uwi nila ng Pilipinas. Alam niyo po ito nangyaring postponement na ganito. Hindi lang po nangyari ito dito sa sinamampalad na concert ni Morissette Amon dito sa Qatar na Ulisame. Nangyari din po ito just recently, kasi itong September 1 po ay dapat nag-concert din dito si Miss Gigi Delana. Pero sa sinamampalad, the producers also suffered the same fate at napilitan din po lang i-postpone to November 3. Yung concert kasi nga, hindi po lumabas yung permit on time despite them being compliant. In fact, dumating na nga po dito si Miss Gigi Delana. Kaya ako po ay nagpapasalamat kay Ms. Gigi. Salamat sa iyong greeting sa akin nung ikaw po ay nasa aeroplano na pabalik po ng Pilipinas. Hello Sir Joseph Rivera. God bless you and I hope to see you soon and take care. So kami po ay nananawagan na sana po
malinawan ng lahat sa kung ano ba talaga ang nangyari dito po sa concert ni Morissette Amon, and we can assure you na ayon sa AGS ay ginagawa nilang lahat upang matuloy pa rin ang concert na ito. Pinaaabot po ng AGS ang kanilang taus-pusong pasasalamat doon po sa mga willing pa humag-antay nitong darating po na concert din po ni Morissette Amon kapag pinaunlakan na po tayo ng stages. Pinaabot na rin po ng AGS ang kanilang hinanaing sa pagdedma sa kanila ng Stages Talents mismo sa official music house ni Miss Morissette Amon, which is Underdog Music. Pinadala na rin po ang kanilang email, no? Ang request for intervention at ang pag-request ng bagong petsa, no, direkta po kay Miss Morissette Amon at sa Underdog Music. Subalit wala pa rin hong reply sa mga emails na pinadala po ng AGS. So kami po ay kumakatok. Idol, Miss Morissette Amon, baka pwedeng bigyan nyo na kami ng petsa dito sa Qatar. No? I'm sure naman hindi naman binulsan ng stages yung talent fee mo. And I'm sure na bayaran naman po kayo dun sa inyong talent fee. Malinaw naman po dun sa kontrata natin na may provision naman po for postponement at handa po na magbayad ang AGS sa kung anumang expenses na inyong may incur because of such postponement. Okay lang po na gumastos po ang mga producers ng karagdagang expenses, pero wag nyo naman po i-forfeit yung pong $32,500 na paunang naibayad na po kasi dyan po ay pinaghirapang pera po ng mga OFW. Okay, so beke naman, pwede po kami mapagbigyan sa aming hiling. So, bago po magsampa ng legal charges ang AGS laban sa stages at nang hindi rin po madamay dito ang magandang pangalan ni Miss Morissette Amon, ay bukas po ang mga linya ng inyong abang lingkod sa stages, Mr. Carlo Rosa and Miss Judith Bueno. Kayo po ay akin pong tinawagan, subalit hindi po sinasagot ang aking tawag. Pinadala ko na rin po kayo ng imbitasyon both on Viber at saka WhatsApp at saka email, subalit wala po ako natanggap na response sa inyo. Bukas po ang aming pintuan upang pakinggan ang inyong side dito po sa nangyaring insidente ito para naman po mapakinggan natin ang both sides of the story. Hanggang sa muli, ito po si Joseph Rivera ng Timothy Libretti Vlog na nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Stay safe and syempre, since tayo po ay nagbabalik ngayong 2023, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po. God bless you all.